Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Matapos manalo ni Rick sa kanilang laban ni Raster, napansin ni Rheanet na naging kalmado na ang pakiramdam niya. Dagdag pa niya na sobrang nervyos daw ni Rick nang makapasa siya sa preliminary exam. Sumang-ayon naman siya at meron lang daw siyang naaalala ng mga ibang bagay. Inaalala niya nung binasa niya ang isang libro na galing sa kanyang ama ang patungkol sa kung papaano talunin ang isang ultimate monster na si Kaiser Alsapid. Ang isang tao daw na makakakuha sa treasure na kung saan ibibigay ang iyong kahilingan at yun ay ang The Akashic Records. Pero hindi daw siya nagtagumpay para matalo niya ang monster. Ang isa daw sa mga kabataan na nangangarap na maging adventurer ay maaari niyang makuha ang isang treasure at ibigay ang kanilang mga kagustuhan, at naniniwala naman ang batang si Rick. Nasorpresa naman ang papa ni Rick nang marinig niya ang pangarap ni Rick na maging adventurer. Gusto daw ng batang Rick na maging katulad ni Yamato na nabasa niya sa libro. Tugon naman ng kanyang mama, ang pagiging adventurer daw ay napakadelikadong trabaho at maaari daw siyang mamatay nito kahit anong oras. Mas gugustuhin daw ng kanyang mama para sa kanya ang ibang trabaho. Sabi pa ng kanyang ama na hanggang kailan daw maniniwala si Rick sa The Legends of Yamato. Dapat pagtuunan ng pansin ni Rick ang kumuha ng isang desente at stable na trabaho. Nagpunta si Rick sa isang espesyalista na tumitingin sa isang talento ng tao at nakita niya na may marker daw na nagpapahiwatig na merong inborn skill si Rick. Ang mga tao daw na merong marker ay bihira lamang at isa si Rick sa kanila. Bagaman hindi pa daw nila alam kung ano talaga ang inborn skill ni Rick. Naitanong pa ni Rick na kaparehas ba ang kanyang kapangyarihan kay Yamato at sumang-ayon naman ang espesyalista. Hindi naman lubos makapaniwala si Rick na meron siyang nakakamanghang kapangyarihan. Dagdag pa ng espesyalista, ito daw ay hindi maipapalabas sa pamamagitan lamang ng training, dapat lang daw na maghintay si Rick sa tamang panahon hanggat lumabas ito. Sobrang nagagalak si Rick sa kanyang mga nalaman na meron siyang inborn skill na katulad kay Yamato the Legend. Pag lumabas na daw ang kanyang inborn skill, buong ipagmamalaki daw niya ito sa kanyang mama at papa. Nakapagdesisyon na siya na talagang magiging adventurer siya. Naitanong naman ng mga kaibigan ni Rick kung lumabas na ba ang kanyang inborn skill. Sabi naman ni Rick na hindi pa ito lumabas, magpapakita lamang daw ito pagdating ng panahon. Lumipas na naman ang isang araw, paulit-ulit na tinatanong ng kanyang mga kaibigan kung nagpakita na ba daw ang kanyang skill. Pero wala pa din, sabi ni Rick na wag daw siyang madaliin. Nakalipas na ang isang taon at nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung bakit hindi pa din lumabas ang kanyang skill. Ang sagot naman ni Rick na baka hindi ito magpapakita habang bata pa siya. May mga kaso daw sa ibang tao na hindi ito lumabas na kahit pa ay meron silang mga marker. At hindi maitatago ni Rick ang kanyang kalungkutan nang malaman niya ito. Naging binata na sina Rick at ng kanyang mga kaibigan at sabi pa nila na bakit hindi na muna daw maging adventurer siya pansamantala habang hinihintay niya ang paglabas ng kanyang skill. Naitanong din ng kanyang kaibigan na meron din daw ba na mga adventurers na walang skill? At narinig din nila na kumikita sila ng limpak-limpak na pera. Pero ang tugon ni Rick ay hindi daw ganun ang tingin niya sa pagiging isang adventurer. Isang araw, dumating si Rick sa kanilang bahay at ibinalita niya sa kanyang mga magulang na natanggap siya bilang isang receptionist sa isang guild na tinatawag na The Tiger Road. Sobrang nagagalak naman ang kanyang mga magulang dahil meron siyang isang respetadong trabaho at stable, ipinagmamalaki naman siya ng kanyang papa. Unang pasok na ni Rick bilang isang receptionist at ipinakilala siya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Hindi naman naging madali ang kanyang unang trabaho at nasorpresa siya sa dami ng mga paperwork sa kanyang harapan. Hindi pa din siya nawawala ng pag-asa para maipalabas ang kanyang inborn skill. Lumipas na naman ang kanyang araw bilang isang receptionist, meron na din siyang nakilala na mga adventurer na nagpapa-assist sa kanya at nakasabayan din niya ito sa isang inuman. Nasabi pa ni Rick sa kanilang bagong kasamahan na madaming mga monsters ang nagpapakita daw. Sa tingin niya na magkakaroon sila ng announcement patungkol sa isang quest.
Medyo nabahala naman si Alisa sa mga paglabas ng mga monsters pero sabi ni Rick na ito ang mga monster na nakalabas sa kanilang mga pugad at gumagala ngayon sa mga bayan. Karamihan daw ay mga low-level monsters, so sa tingin niya ay isa itong D-rank quest. Biglang dumating ang kanyang kakilala na adventurer na si Zaid, at ipinagmamalaki ng adventurer kay Rick ang nakuha niyang D-rank medal. Laking sorpresa naman ni Rick sa kanyang nakita at na-promote ang kanyang kakilala sa mataas na rank. Sabi naman ng adventurer na sa wakas daw ay pwede na siyang makapaghanap buhay sa pamamagitan ng adventuring ng mag-isa. Binati naman siya ni Rick na may kaunting inggit sa kanyang kakilala. Di maiwasan ni Rick na may kumpara ang kanyang sarili kay Zaid na isa ng B-rank adventurer. Kinakaawaan niya ang kanyang sarili. Ang iba daw ay malayo na ang narating nila pero siya daw ay nakaupo lamang sa iisang lugar sa loob ng 14 na taon na paulit-ulit lamang ang ginagawang trabaho. Pero napagtanto din niya na ang kanyang pang-araw-araw na buhay at income ay stable naman na daw. Wala din naman daw siyang reklamo sa kahit na anong bagay, pero kung naging adventurer pa lamang siya, di na sana ngayon daw ay mataas na din ang kanyang narating. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang may sumigaw na isang babae sa hindi kalayuan na kung saan nakatambay si Rick. Pinuntahan niya ang lugar at may biglang nagpakita na isang malaking troll. Ano ba daw ang ginagawa ng isang mid-level monster sa lugar? Pero may biglang dumaan na isang babae sa harapan ni Rick at pinuprotektahan niya ito sa halimaw ng walang pag-aalinlangan. Papalapit ang halimaw at si Rick ay natatakot, pero ang babae ay pinapaatras siya at siya na lang daw ang bahala sa halimaw. At yun na nga, isang hampas lang ng kamay niya ay nahiwa ang buong katawan ng malaking troll at si Rick ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pinasalamatan naman siya ng babae dahil sinubukan daw ni Rick na iligtas siya sa halimaw. Tugon pa ng babae, hindi na daw dapat mabahala si Rick dahil isa siyang adventurer. Si Rick naman ay parang nakakita ng isang anghel na bumaba sa kalangitan, nakanganga lamang siya at hindi makapagsalita. Sabay naglakad silang dalawa at tugon pa ni Rick na sinadya talaga niyang iligtas daw ang babae pero ang babae pa daw ang nagligtas sa kanya sa halip. Naitanong naman ni Rick kung ano ang pangalan ng babae, at doon na sila unang nagkakilala ni Ryanette na naging master niya kalaunan. Hindi naman matiis ni Rick na masabi kay Ryanette na napakalakas daw niya at naitanong niya kung isa ba siyang B-rank. Sabi ni Ryanette ay hindi siya B-rank, kung hindi daw B-rank, so A-rank daw siya. First time daw makakita ni Rick nang malapitan kung papaano lumaban ng isang A-rank. Pero sinabi ni Ryanette na hindi din siya isang A-rank, at ipinakita niya ang kanyang S-rank medal. Gulat na gulat si Rick at ang narinig niya na usapan patungkol sa mga S-rank. Ang headquarters daw mismo ang nag-utos na hindi sila dapat sumali sa mga local guild registers at sila mismo ang nangangasiwa ng direkta. Napangiti na lamang si Rick at hindi daw niya inakala na isang S-rank ang nakatagpo niya. Since naging maswerte daw naman siya na makita ang isang legendary adventurer, may gustong itanong si Rick sa kanya. Makikinig ba daw siya at hindi siya pagtatawanan? Sabi naman ni Ryanette na wag siyang mag-aalala. Sa 9 na taon daw ang lumipas, since nung 8 taong gulang pa lamang daw si Ryanette, hindi daw siya nakaranas na tumawa. Sinabi na ni Rick na since bata pa daw siya, pinapangarap daw niya na maging isang adventurer at talunin ang Kaiser Alsapit. At dagdag pa niya na meron din siyang inborn skill na hindi pa lumalabas. Pero, sa isang tabi, kung susubukan daw niyang maging isang adventurer ngayon na kung saan ay 30 taon na ang kanyang edad, naitanong niya kay Ryanette kung may pag-asa pa ba siya. Nasabi ni Ryanette na sa insidenteng nangyari daw kanina, nagtataglay daw si Rick ng lakas ng loob na kung saan ay importante ito para maging adventurer. Gayunpaman, kung nagtatrabaho daw si Rick bilang isang guild receptionist, then aware si Rick sa magical reserves. Alam mismo ni Rick na mahirap nang ma-develop ang kanyang magical reserves pag nagkaedad na. Hindi na daw may consider ang kahirapan sa pag-develop nito, ito ay imposible na daw para sa mga may edad na. Isinasaalang-alang na isang tiyak na mahalaga ang pagkakaroon ng magical reserves para sa mga adventurers. Sa totoo lang daw, ito lang ang maibibigay na sagot niya sa mga tanong ni Rick. Dagdag pa ni Ryanette, kung gugustuhin talaga ni Rick na maging isang adventurer ngayon, walang chance na magtatagumpay siya. At nang narinig ni Rick ang tunay na katotohanan patungkol sa kanyang pangarap na maging adventurer, medyo naging magaan na daw ang kanyang pakiramdam. Nagpapasalamat naman siya sa pagbigay ng makatotohanang opinyon galing sa isang first-rate adventurer.
Ayon pa kay Rick, pwede na daw siyang huminto sa pagkapit sa kanyang pangarap at dapat ginawa niya daw ito ilang taon ang nakalipas. Humihingi naman ng kapatawaran si Rhianette sa kanyang mga nasabi, pero pinasalamatan naman siya ni Rick sa pagsasabi ng katotohanan sa kanya. Sabi pa ni Rick, nakaharap din daw naman siya ng isang magandang babae katulad ni Rhianette ngayon, so maganda ang kanyang mood. Hirit pa niya, kung gusto ba daw ni Rhianette na kumain silang dalawa minsan, pabirong itinanong ni Rick sa kanya. At sa hindi inaasahan ni Rick, pumayag naman si Rhianette sa imbitasyon niya. Libre daw siya bukas, ayos lang ba daw kay Rick yun? At yun na nga, napakaganda ng mood ni Rick at sobrang ganado niya na magtrabaho. Natapos na ang trabaho niya at habang hindi may kakaila ang kanyang kasiyahan. Hindi pa daw patapon ang kanyang buhay dahil nakatagpo pa siya ng isang cute na babae daw. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagpakitang halimaw na naman sa hindi kalewang lugar. At yun na nga, nakita niya si Rhianette na may kinaharap mga halimaw sa isang lugar. At ano pa ba ang aasahan mo sa isang S-rank, walang kahirap-hirap ang pagpatay sa mga halimaw. Pero hindi pa nagtapos ang kanyang laban, madami pang dumarating na mga malalaking mga halimaw. Si Rhianette na daw ang bahala sa kanila. At yun na nga, ginamitan niya ito ng tinatawag niyang Guillotine Sword Maiden Rhianette Elfelt, commencing battle. Ginamit niya ang kanyang mga karayom at walang kahirap-hirap, pinaghihiwa niya ang mga halimaw. Nanunood si Rick sa may tabi at hindi niya maiwasang humanga sa lakas ng isang S-rank. At nang naubos ni Rhianette ang lahat ng mga halimaw, bigla siyang nakaramdam ng takot. Naaalala niya ang kanyang nakaraan nung bata pa siya na may isang dragon ang nagwasak sa kanilang lugar. May nararamdaman siyang magical energy na katulad ng isang malakas na dragon. Habang nanghihina si Rhianette, biglang may sumugod na isang halimaw at mabuti na lamang ay dumating si Zade na isang B-rank at napatay niya ito. Sinabihan naman ni Zade si Rick kung bakit pa daw ito ang napiling lugar niya para sa kanilang date na puno ng mga halimaw. At may dalawang mga adventurers pa ang dumating para tumulong sa kanila. Naglagay daw ng emergency quest ang guild at pinayuhan sina Rick na tumabi at lumayo sa lugar na ligtas. At yun na nga, umaksyon na ang tatlong adventurers na dumating sa lugar at ginamit nila ang kanilang mga magical technique laban sa mga halimaw. Hindi napigilan ni Rick ang paghanga at mamangha sa kanyang mga nakikita kung papaano lumalaban ang mga adventurers. Akala daw niya na sumuko na siya sa pagiging adventurer pero bakit pa daw ramdam pa din niya ang inggit at pagseselos sa kanila? May sinabi si Rhianette na may paparating na masamang mangyayari, napakadelikado daw sa lugar na ito. Kampante naman si Rick na makakaya daw ni Zade na isang B-rank ang mga kalaban, pero sabi ni Rhianette na hindi pa din ito sapat para talunin ang paparating na sakuna. Nasa malapitan lamang daw ang isang dragon, tugon pa ni Rhianette. Ang mismong katawan daw niya ay may traumatic reaction. Sa tuwing nakakaramdam siya ng dragon's magic, nawawalan siya ng control sa kanyang magic sa kanyang mismong katawan, tugon pa niya. Pero hindi pa din kumbinsido si Rick na may magpapakitang isang dragon sa lugar. At hindi nagtagal, dumating na ang dragon na pinag-uusapan nila. Hindi lubos makapaniwala ng mga adventurers kung bakit pa daw dito sa bayan nagpakita ang isang dragon. Ayon naman kay Rick, ito pala ang dahilan kung bakit ang mga halimaw ay nagsilabasan at nagsitakbuhan sa bayan. Lumapag na ang dragon sa kanilang harapan, at sabi pa ni Zade na ayon sa Adventurers Cardinal Rules, kung sino mang mas mababa pa sa A-rank ang makaharap ang isang dragon, paniguradong wala silang laban. Ang isang adventurer naman ay bigla niyang inatake ang dragon dahil sa kanyang takot. Nagalit ang dragon at sumigaw ito, sa lakas ng pagsigaw nito, napadapa silang lahat. Walang chance daw na kaya nila itong makalaban. Napagtanto nila na tumakbo na lang pero sa kasamaang palad, naglagay pala ng isang barrier ang dragon para hindi sila makatakas. Pilit na sinisira ni Zade ang barrier pero ito ay napakatibay, walang plano ang dragon na papatakasin silang lahat. At yun na nga, handa na ang dragon na umatake sa kanila, nawala na ng pag-asa ang B-rank pero sa hindi inaasahan ng lahat. Isang receptionist ang haharap sa dragon, sabi pa ng isang B-rank na ano daw ang magagawa ng isang receptionist para kalabanin ng isang malaking dragon. Ang tugon ni Rick naman, sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, silang lahat ay mamamatay lang naman din. Pero napag-isipan niya na harapin ang halimaw na kahit pa daw ay wala silang chance na manalo, baka daw sa pagkakataong ito, mamamatay siya bilang isang adventurer. At yun na nga,
Kahit anong gawin daw, wala talaga silang laban dito. Kahit pa daw susundutin lamang siya gamit ang dulo ng mga kuko nito, paniguradong magkahiwa-hiwa ang kanyang katawan. Akala daw niya na gumagana ang kanyang nararamdaman sa pagsuko ng kanyang pangarap bilang isang adventurer. Pero sa pagkakataong ito, para bang ang kanyang dugo ay kumukulo. Napagtanto niya na ito ang klaseng buhay na hinahanap niya. Binato niya ng bato ang dragon sa mukha at tinitigan siya nito. Napagtanto naman na din ng mga adventurers na hindi sila papatalo ng isang receptionist na siya lamang ang kakalaban sa dragon. At yun na nga, sumugod na ang tatlong adventurers ng sabay-sabay sa dragon gamit ang kani-kanilang mga magic power pero hindi man lang ito nasaktan. Ginamit ng dragon ang kanyang fire breath at ginawa naman nila ang kanilang mga katawan na mga bakal pero hindi ito umubra. Napuruhan pa din sila sa lakas ng fire breath na itinira ng dragon. Nasabi pa ng B-rank na ito na ba daw ang kanilang katapusan. Sabi pa ni Rhaenyra kung kaya pa lang ng katawan niya na labanan ng dragon. At yun na nga, biglang bumangon si Rick sa kanilang harapan at nagulat ang lahat. Sabi pa ni Rick na gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang pangarap. Inatake bigla si Rick ng dragon gamit ang kamay nito at akala ng lahat na si Rick ay nadaganan na ito. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng skill at nasangga niya ang malaking kamay ng dragon na hindi nadadaganan. Ipinapakita dito ang physical strength ni Rick. Sinuntok ni Rick ang kamay ng dragon at naglabas ng magical power ang buong katawan niya. Hindi makapaniwala ng B-rank kung si Rick nga ba ito na nasa kanilang harapan. Tugon naman ni Rhaenyra, sobrang dami daw ang dumadaloy na magic sa kanyang buong katawan at nakikita nila ito. Nasabi pa ni Rick na ito na daw ang kanyang inborn skill. Laking ligaya naman niya at ba't ngayon lang daw ito nagpakita, tugon pa niya. Hinamon na niya ang dragon at dito daw masusubukan ang kanyang new skill. Bumuga ng fire breath ang dragon at sinangga lamang niya ito. At yun na nga, ginamitan ni Rick ng isang teknik na tinatawag na brute valor awake ang dragon at na-one-hit niya ang ito. Naputol ang ulo ng dragon sa lakas ng kanyang pag-atake. Lumaki ang mga mata ng mga adventurers sa ipinakitang lakas ni Rick. Hindi din makapaniwala ni Rick sa kanyang new skill, at yun na nga nawalan siya ng malay. At nang magising si Rick, nakahilata na siya sa isang ospital at nananakit ang kanyang buong katawan. Sabi pa ni Rhaenyra na lahat ng magic circuit sa kanyang katawan ay nawasak daw. May tuturing na daw siyang isang patay. Isang linggong hindi gumising si Rick sa ospital at buong linggo ding naghintay si Rhaenyra sa kanyang paggising. Kaya daw naghintay si Rhaenyra sa kanyang paggising ay gusto pala niya itong ma-invite na sumama sa kanilang party na Orichalcum Feast. Ang layunin daw ng kanilang grupo ay katulad sa kay Rick na talunin ng Kaiser Alsapid. Totoo nga daw ang Kaiser Alsapid, sabi pa ni Rhaenyra. At dahil daw sa katapangan ni Rick na lumaban ng mag-isa, paniguradong may lalakas pa daw siya at samahan sila sa kanilang laban. Dito nagtapos ang episode na ito na kung saan ipinakita kung papaano lumitaw ang inborn skill ni Rick at ang pagiging kasapi niya sa grupo ng mga S-rank adventurers.